Mahirap at masakit isipin na sa ating bansa ay laganap na ang mga nagagahasa o nahahalay. Totoong hindi ito nawawala sa kahit na anong bansa. Napaparusahan din naman ang may mga sala na sa tingin ng nakararami ay sapat ng ganti o parusa sa kanila. Pero paano naman ang naiwang bakas nun sa mga biktima? Kagaya na lang nitong isang dalagitang may kapansanan sa pag-iisip. Paano sila lalaban kung sa tuwing susubukan nila ay sila pa ang nasisisi? Sapat na ba talagang kaparusahan ang pagkakakulong lang ng ilang taon? Paano kung may iba pang paraan para maiparana sa kanila ang sakit at trauma na kanilang idinulot? Gagawin mo ba kahit na alam mong maaari kang maparusahan ng Diyos? Halika at ating alamin ang buong istorya ng mga pangyayari tungkol sa isang kaso na masyadong sensitibo kaya hindi naisa publiko. Masaya at tahimik ang pamumuhay ng maglolang Linda at Alisa. Isang kilalang manghihilot si Aling Linda sa kanilang baryo. Nagkaroon ito ng isang anak na babae pero namatay rin sa panganganak. Kung kaya ang naiwan nito na si Alisa ay pinalaki at inaruganan ng matanda. Hindi naging madali ang lahat para sa mga ito dahil mayroong intellectual disability o kakulangan sa pag-iisip ang apo. Sa loob ng 15 taon ay naitaguyod ng matanda ang lahat ng pangangailangan ni Alisa. Kaya bukod sa panghihilot ay nagtitinda rin ng mga gulay at kung ano-ano pa ang matanda sa harap ng kanilang bahay. Hindi naman kasi araw-araw ang kita sa paghihilot. Kaya kahit pangakapos, ay pinilit ng matanda na magdagdag ng pagkakakitaan. Swerte lang na nakatagpo si Aling Linda ng mabait na supplier ng karne, isda at gulay na siya niyang itinitinda. Alisa! Tama na ang paglalaro! Halika na rito at kakain na tayo! Lola Aman, lalaro pa ako eh. Yayaw ko pa kakain. Isa! Papasok ka o hindi na kita paglalaroin sa labas? Uwi na po ako. Tumakbo papasok sa loob ng may kaliitang bahay ang dalagitang si Alisa. Pagdating doon ay hingal na hingal itong lumapit sa kanyang lola para yumakap at humalik sa pisngi nito bago umupo sa upuang nasa tabi ni Aling Linda. Apo ko, mamaya pagkakain ay maligo ka na ha. Ang asim mo na at amoy araw pa. Lola man, ano po ulam? Nagsigang ako ng kaunting baboy. Yung asim-asim? Paborito, Alisa? Oo, yung paborito mo at ngayon kasing amoy mo na rin. Natawa ng mahina ang matandang si Aling Linda sa nakangusong apo. Tinapik-tapik nito ang ulo ng dalagita bago sinandukan ng kanin. Pumapalakpak pa si Alisa habang tinitignan ang bawat sandok na ginagawa ng kanyang lola. Nang masandukan na nito parehas ang kanilang pinggan, ay maganang pinagsaluhan nila ang sinigang na baboy. Panay pa ang higop ni Alisa ng sabaw na may kasama pang tunog. Kaya kahit na ganon ang kalagayan ng apo ni Aling Linda, ay naiibsan ang lahat ng lungkot at pagod niya. Nang matapos na silang kumain, ay naligo na si Alisa sa banyong nasa likod ng kanilang bahay. Kumakanta-kanta pa ang dalagita. Tuwang-tuwa pa itong nilalagyan ng tubig ang tabo at saka inilalagay sa ulo. Tayo na't maligo, maligo. Sabon, sabon, sabon. Sa kamay at paa. Ligo, ligo, maligo na. Dalian mo na riyan at patutulugin pa kita bago ako maglabas ng banana Q at turon. Tulon? Gusto Alisa tulon. Yay! Tulon, tulon. Lola, tapos na Alisa. O edi lumabas ka na riyan. Opo. Hintay mo ako, tulon. Kakain na Alisa, tulon. Patalon-talon pa ang dalagitang si Alisa pagkalabas niya ng banyo.
Nang marating nito ang kusina ay naabutan niya na inaayos na sa bilao ng kanyang lola ang mga nailuto nitong banana Q at turon. Akmang kukuha ron si Alisa nang biglang tapikin ng mahina ni Aling Linda ang kamay ng apo. Alay ko! Sakit kamay, Alisa! Mamaya ka nakakain ng turon kapag natulog ka ng tanghali. Pero gusto na ngayon, Alisa, kain. Lola, ginapo. Huwag matigas ang ulo. Matulog ka na muna. Padabog na naglakad si Alisa papasok ng silid nila ng kanyang lola. Humiga ito sa kama at nakangusong ipinikit ang mga mata. Hindi na namalayan ng dalagita na nakatulog na pala siya. Kaya nang bago lumabas ang kanyang lola ay sumilip muna ito kay Alisa. Napangiti ang matanda na natutulog na ang kanyang apo. Naglakad na ang matanda palabas ng kanilang bahay at tinungo ang maliit na kubo-kubo kung saan nakalagay ang mga paninda nito. Ipinatong ng matanda ang dalang bilao sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa kawayan. Sa paglipas ng oras ay unti-unting nauubos ang panindang merienda at gulay ng matanda. Pagsapit ng 4:00 ay nakita na ni Aling Linda ang kanyang apong si Alisa na tumatakbo papalapit sa kanya. Lola, gising na, Alisa. Kain na tulon, takalamig-lamig. Teka, ayusin muna natin yung buhok mo. Maya na, Lola. Kain muna tulon, Alisa, kasi maya dating na Kuya Edwin. Tulong niya po ako ulit dilig halaman. Naku, mas gusto ni Kuya Edwin mo kapag nakaayos yung buhok mo para hindi ka naman nila tawaging bruha. Sige na nga. Basta, Lola, gusto Alisa 2 tali dito gilid. Tapos libon-libon. Para ganda na ulit, Alisa. Sinuklay ni Aling Linda ang mahabang itim na buhok ng apo. Hinati nito sa 2 ang buhok bago itinali. Nang matapos yon ay itinali naman ng matandang babae ang pulang ribon. Pagkatapos maayos ang buhok ni Alisa ay kumain na ito ng turon at uminom na ng palamig. Halos patapos na ang dalagita nang may isang binata ang lumapit kay Aling Linda at nagmano. Mano po, Lola Linda? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sasamahan mo na naman palang magdilig si Alisa? Opo, Lola Linda. Para po mabantayan ko rin ang kababata ko. Salamat sa laging pagtingin-tingin kay Alisa, ha. Alam mo naman ang batang yan, lalo na kapag sinumpong. Ngumiti lang ang binata sa sinabi ng matandang babae bago nagpaalam na mag-iigib na siya ng pangdilig na gagamitin ng dalagitang kaibigan. Magkasabay na nagpunta roon ang 2 magkaibigan. Pagdating sa poso ay kaagad na nagbomba si Edwin para sa gagamitin ni Alisa sa pagdidilig. Kada puno ng binata sa timba ay binubuhat niya yon at inilalagay sa tabi ng dalagita. Nasa kalagitnaan na sila ng pagdidilig sa halaman nang matanawan ng binata ang isang lalaking nakatayo, hindi kalayuan sa kanila. Hindi na sana niya papansinin yon at ipagpapatuloy na lang ang pagbobomba ng tubig. Pero may napansin siyang kakaiba sa tingin ng lalaki. Sinundan niya ang tinitignan nito. At napagtantong nakatitig ito sa dalagitang nakabestida ng manipis. Kung kaya tinawag niya si Alisa. Mabilis namang lumapit ito. Napansin ni Edwin na basa ang harapang bahagi ng bestidang suot ni Alisa at nakabakat doon ang bra ng babae. Kaya walang pag-aalinlangang hinubad niya ang kanyang t-shirt at ipinasusuot yon sa kaibigan. Bakit? Ayaw, Alisa. Baho yan eh. Amoy pawis. Takaganda-ganda naman bestida ko eh. Bili namin to, Lola. Basa ka na eh. Ang mabuti pa'y pumasok ka na sa bahay niyo at magpalit. Yayaw ko. Ito gusto ko suot. Ganda-ganda eh. Isuot mo na lang pala tong t-shirt ko para hindi mo natanggal magandang bestida mo, ha? Tapos punta na tayo kay Lola Linda at bukas na lang ulit tayo magdidilig. Sige na nga. Kinuha na ni Alisa ang t-shirt na iniaabot ni Edwin at isinuot yun. Pagkasuot nun ay nagtatakbo si Alisa papunta sa kanyang lola. Napapailing na sumunod na lang ang binata sa kaibigan.
Naglakad na rin si Edwin papunta sa matanda. Nang malapit na siya ay nakita niya si Ramon na siyang nagsusuplay ng gulay at mga karne kay Aling Linda. Abala naman ang matanda sa pagbibilang ng perang ibabayad sa lalaki. Kumunot ang noo ng binata nang mapansing titig na titig ito sa dalagitang nakaupo sa mahabang upuang kahoy habang pinaglalaroan ng laylayan ng kanyang bestida. Lakad-takbong nilapitan ng binata ang kaibigan at pasimpleng hinarangan ang pwesto ni Alisa. Huy, umayos ka nga ng upo mo. Hindi ganyan ang tamang pag-upo ng dalaga. Ha? Hindi pa naman ako dalaga eh. Baby pa lang ako. Umayos ka ng upo. Sige ka, pag hindi ka umayos ng upo, hindi na kita tutulungan magdilig. Hindi na din ako pupunta dito. Ngumuso lang si Alisa at umayos ng pagkakaupo. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Ramon na aalis. Inalok pa ito ng matanda ng palamig at turon pero tumanggi ang lalaki at muling sumulyap sa dalagitang nakaupo sa tabi ni Edwin. Pero bago ito umalis ay halos pabulong na may sinabi ito sa matanda. Aling Linda, dapat hindi mo na masyadong pinapalapit ang apo niyo sa anak ng kriminal. Magandang dalaga pa naman ang apo ninyo. Baka mamaya mapahamak lang yan. Nako, mabait ang batang yan. Alam ko na hindi siya katulad ng kanyang ama. Isa pa halos sabay nang lumaki ang dalawang yan. Ramon, wag naman sana ninyong husgahan ng bata base lang sa ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi madali ang mga pinagdaanan niya. Ang akin lang naman mag-ingat po kayo. Alam niyo po kung anong ginawa ng kanyang ama. Sariling anak ka ginahasa at pinatay. Masyado po kasi kayo mabait kaya nag-aalala po ako sa inyo ni Alisa. Salamat sa pagmamalasakit, pero sana sa susunod, wag niyo namang husgahan ng bata. Nagkakamot ng ulong bumalik sa elf, si Ramon. Nagtatangis ang bagang nito at pinukol ng masamang tingin ng binatang si Edwin bago pinaandar ang sasakyan. Sa kabilang banda ay nilapitan ng matanda ang dalawa at inabutan ng mga ito ng palamig at turon. Magmerienda na kayo. Oh, apo, bakit suot mo ang t-shirt ni Edwin? Siya po kasi, Lola. Pilit niya suot to sa akin. Nabasa po kasi ang bestida niya kaya pinasuot ko na po yung t-shirt ko. May kanipisan po kasi ang suot niya Ayaw naman po niyang palitan ng damit niya kahit na pinapauwi ko po siya. Ganun ba? Hindi ka naman nag-iingat sa mga galaw mo. Mabuti na lang pala at nandito ang kuya mo Paano na lang pag nagkapamilya na yan? Hindi naman umimik si Alisa at masiglang kinain na lang ang turon na ibinigay ng lola. Napapailing na lang ang matanda sa kanyang apo. Pagsapit ng paglubog ng araw ay tinulungan ng binata ang maglola na maglikpit ng mga paninda na araw-araw naman itong ginagawa. Doon na rin ito kumakain ng hapunan bago umuwi sa bahay kung saan ay wala itong kasama. Nang matapos na sila ay sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Kaagad namang kumilos ang binata para ihanda ang lamesa at iinit ang natirang sabaw ng sinampalukang manok. Naku naman Edwin, ikaw na naman ang nag-aasikaso niyan. Lola naman, alam niyo naman pong dito lang ako nakakabawi sa lahat ng tulong at pag-unawa niyo po sa akin kahit hindi niyo naman po ako kadugo. Hindi ka naman naiba sa amin. Kayo ng ate mo. Kayo ang nagbabantay sa anak ko noong nasa sinapupunan pa lang si Alisa. Hindi ko alam kung tanda mo pa yon. Batang-bata ka pa kasi nun. Idol po ni ating ang anak ninyo. Maganda na, mabait pa. Kagaya niyo po. Binola pa ako ng batang ito. Oh, kain na po tayo. Masayang nagsalo ang mga ito sa hapunang nakahain sa lamesa. Panay lang ang subo ni Alisa at higop ng sabaw. Pero si Aling Linda ay malungkot na sumusulyap kay Edwin. Naaawa ang matanda sa binata. Imbis kasi nakaawaan ito ay hinuhusgahan pa dahil sa nagawa ng kanyang mga magulang. Lola Linda, bakit po? May problema po ba? Wala naman. May naisip lang ako. Kung tungkol na naman po ito sa mga kabaryo natin huwag niyo na lang pong pansinin.
Mas kilala niyo naman po ako kaysa sa kanila eh. Napangiti ng totoo ang matanda. Ibang-iba kasing mag-isip si Edwin kumpara sa mga kaedaran nito. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nang matapos ay nagpresenta si Edwin na huhugasan muna ang kanilang pinagkainan bago umuwi. Hinayaan na lang ito ni Aling Linda dahil kahit tumutol siya ay gagawin pa rin ng binata. Ilang minuto lang ang itinagal nito sa paghuhugas. Nang makauwi ang binata ay sakalang nagsara ng pinto ang matanda. Lingid sa kanyang kaalaman ay may 2 pares ng mga mata ang nagmamatsyag sa kanila. Nasa likod ito ng punong malapit sa kanilang bahay at nakatapat sa bintana ng silid ng maglola. Ngumisi ito bago naglakad palayo sa pinagtataguan. Kinabukasan ay normal na araw lang para sa maglola. Pagsapit ng 3:00 ay may lumapit sa maglolang nagtitinda. Isa ito sa kanilang kababaryo. Humingi ito ng tulong kay Aling Linda dahil sumasakit na raw ang tiyan ng anak nito kahit 5 buwan pa lang ang ipinagbubuntis. May pag-aalinlangan man ang matanda ay mas nangibabaw ang mabait at matulungin nitong puso. May takot man na iwang mag-isa ang apo ay tiwala naman siyang hindi ito mapapahamak. Isa pa ay ilang minuto na lang ay darating na rin ang binatang si Edwin. Nasa dulo rin kasi ang bahay nito at may kalayuan. Kaya kailangan nilang magmadali para mahilot pa ni Aling Linda ang anak nito. Para maiwasan na rin ang paglabas ng bata na wala pa sa tamang buwan. Patakbong nagpunta ang matanda sa loob ng kanilang bahay at kinuha ang mga gamit bago bumalik. Alisa, aalis sandali si Lola ha. Hintayin mo rito si Edwin. Pagdating niya, ubusin niyo lang ang palamig at lumpiang gulay. Tapos magsara na rin kayo at hintayin niyo na lang ako sa loob ng bahay. Opo. Bait Alisa, tinda-tinda lumpia. Hintay Kuya Edwin. Sige, ibibili na lang din kita kay Aling Cora. Bye-bye po, Lola. Bye-bye. Ngumiti lang si Aling Linda bago umalis kasama ang humihingi ng tulong. Naiwan naman si Alisa na kumakanta-kanta pa. Humihinto lang ito kapag may bibili. Karamihan ng bumibili sa kanya ay mga bata at mga lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang dumating ang isang pulis. Alarsa, mukhang mag-isa ka ngayon ah. Opo, alis Lola kasi may punta rito kanina babae. Hingi tulong kasi wawa raw anak niya. Yung alalay mo. Kuya Edwin? Hindi ko alalay Kuya Edwin. Friend ko siya, friend. Bait-bait pa. Lagi ako tulong Kuya Edwin. Ito na lang ang paninda mo? Bilhin ko na lahat para maubos na. Talaga po, Manong Pulis? Ang galing-galing Alisa, ubos na paninda. Yehey! Pag-abot ng bayad ni Arman ay tatalikuran na sana ito ni Alisa para ipasok ang bilaong wala ng laman, pero pinigilan ito ng lalaki. Nagalok ito na siya na lang ang magbibitbit ng bilao basta samahan siya ni Alisa sa loob para maituro nito ang paglalagyan ng bilao. Ano ba yan? Tanda-tanda mo na, hindi mo pa alam. Oo nga eh, kaya samahan mo na ako. Di ba pulis ikaw? Dapat, runong ka na. Sige na nga Manong Pulis. Naunang lumakad si Alisa papunta sa kanilang bahay. Kasunod nito ang may malaking ngisi na pulis. Pagdating sa loob ay itinuturo ng dalagita rito kung saan ilalagay ang bilao. Pero hindi yon ang ginawa ng lalaki. Bigla nitong isinara ang pinto at inilak yon. Dahil inosente si Alisa, ay hindi niya alam ang dahilan nito at kung anuman ang masamang binabalak nito. Bakit mo pa sara pinto? Baka may kuha paninda ko. May bad kasi labas kaya sinara ko. Baka makapasok eh. Pulis ikaw kaya huli mo siya, di ba? Oo, huli ko siya. Pero dapat tago muna tayo para hindi niya tayo kita. Saka huwag kang maingay para hindi niya tayo kita. Itinaas ng inosenteng si Alisa ang kanyang hintuturo papunta sa kanyang labi
bilang senyas na wag silang maingay. Kinuha namang pagkakataon yun ni Arman para igiya ang dalagita sa silid na naroroon. Pagkapasok nila ay itinulak nito si Alisa sa papag. Dumaing naman si Alisa dahil sa pagtama ng kanyang katawan sa higaang gawa sa kawayan. Alay ko! Bakit mo po ako tulak? Bad po yun! Hindi sumagot si Arman. Bagkus ay para itong hayok na bigla na lang sinunggaban ng dalagita. Nabigla si Alisa at nagpumiglas na ikinainis naman ng lalaki. Manahimik ka. Magugustuhan mo din tong gagawin natin. Kaya huwag ka nang pumalag. Yayaw! Yayaw ko! Bigat-bigat mo! Alis! Sa inis ng lalaki ay hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng dalagita at idiniin ang mga daliri niya. Yun naman ang naging dahilan ng mas lalong pagpipiglas ni Alisa. Sinamahan niya pa ng malakas na pag-iyak. Sa pagkataranta ay sinikmuraan nito si Alisa dahilan ng pamimilipit nito. Kinuhang pagkakataon yun ni Arman para hablutin ang manipis na telang nakatakip sa maselang bahagi ng dalagita. Nang mapunit yun ay parang asong ulol na naglalaway ang lalaking pulis sa kanyang nakikita. Habang si Alisa naman ay sinubukan pang sipain ng lalaki, pero dahil sa nanghihina ay hindi man lang ito natinag. Wala ka nang magagawa. Magiging akin ka. Ito ang tatandaan mo. Sa oras na isuplong mo ko ay sisiguraduhin kung papatayin ko ang Lola Linda mo at si Edwin. Naiintindihan mo ba? Wag po! Bad po kayo! Bad po kayo! Awa po kayo, Alisa! Wawa, Alisa! Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Dadaling kita sa langit. Tumayo ang lalaki at mabilis na hinubad ang pantalon at brief. Sinubukan ni Alisa na tumayo pero hirap na hirap siya sa pagkilos. Nang mapansin ng lalaki yon, ay para itong isang demonyong sabik at kaagad na hinaplos ang maselang bahagi ni Alisa. Pilit pang itinutulak ng dalagita ang lalaki habang ang isang kamay ay pilit na tinatakpan ang maselang bahagi para hindi nito yon mahawakan at patuloy pa ring nakikiusap. Kaya ang ginawa ni Arman ay dinampot nito ang napunit na panty ng dalaga at sapilitang itinapal yon sa bibig ni Alisa sa kahinawakan ng dalawang pulsuhan ng humahagulgol na dalagita. Pinaghahalikan nito ang makinis na mukha ni Alisa. Iniikot naman ng dalagita ang kanyang ulo para iwasan ito. Pero walang pakialam ang lalaki at patuloy lang siyang hinahalik-halikan. Nang madako ang bibig nito sa leeg ni Alisa ay hindi nito napigilang singhut-singhutin yon. Hindi pa nakontento ang lalaki at kinagat-kagat pa ang balat ng dalaga. Panay ungol lang ang nagagawa ni Alisa dahil sa nakatapal sa kanyang bibig. Pero nanlaki na lang ang luhaang mata ng dalagita nang may kung anong tumusok sa kanyang maselang bahagi. Nanginig sa sakit ang dalagita. Hindi nito malaman kung saan ipapaling ang ulo dahil sa sakit na parang may napupunit doon. Pero talagang demonyo si Arman. Dahil imbis na ihinto nito ang ginagawa sa babae, ay pabigla pa nitong ipinasok ang kanyang sandata sa loob ni Alisa. Halos panawa naman ang uliratang dalagita dahil doon. Sarap na sarap sa paglabas-masok ng sandata nito si Arman, habang si Alisa naman ay naghahalo na ang luha at sipon. Ilang ulit pang ginawa yun ng lalaking pulis sa dalagitang lupaypay na. Nang mapalingon nito sa may gawin ng bintana, nakita nito si Ramon na nakatayo sa labas. Namutla ang pulis dahil may nakasaksi sa kanyang ginawa. Bigla itong napatayo at pumunta sa may bintana. SPO, mukhang masarap yung merienda mo ah. Gusto mo ba tikman? Tatanggihan ba kita? Alam mo namang matagal ko nang pinagnanasaan yan eh.
Nagtawanan ng dalawang lalaki sa kanilang nagiging pag-uusap. Dahil doon ay napabalikwas si Alisa at nabalik sa wisyo. Masakit man ang maselang bahagi ng kanyang katawan, ay sinubukang gumapang pababa ng dalagita. Pero maaga pang dalawang lalaki. Kaagad na tumalon sa bintana papasok si Ramon at kaagad na lumapit sa dalagita. Dahil sa natanggal na ang busal sa bibig ni Alisa ay sumigaw ito. Nagulat si Ramon kung kaya sinampal nito ang dalagita at iniikot padapa ito. Dahan-dahan lang. Baka masira ang makinis na kutis niyan. Pasensya na, SPO. Hindi ako nakapagpigil eh. O sige na. Alis na ako at baka mapansin ng kasama kong nawawala na naman ako. Ikaw nang bahala dito ha. Linisin mo yan bago ka umalis. Huwag kang mag-alala, SPO. Ako nang bahala dito. Ngumisi lang ang lalaking pulis bago tumalon palabas ng bintana. Habang ang naiwang si Ramon naman ay nagmamadaling ibinaba ang salawal at walang pag-iingat na ipinasok ang naghuhumindig na alaga sa perlas ng dalagita. Napahiyaw na naman si Alisa at nagpupumilit itong tumihaya para makalaban. Pero ang demonyong lalaki ay diniinan lang ang kanyang ulo kaya panay ngawa lang ang nagawa ng dalagita. Nang matapos ang lalaki ay kaagad itong nagbihis bago muling sinuutan ng damit ang hubad na dalagitang nakatulalang lumuluha. Inayos pa ni Ramon ang buhok nitong nagulo at saka hinalikan ng dalagita sa kanyang labi bago tumalon paalis doon. Habang sa labas naman, kung nasaan ang mga paninda ng maglola ay dumating si Edwin. Nagtataka pa ang binata kung bakit walang bantay doon. Luminga-linga ang binata. Nang makita ang isa sa kapitbahay nila ay kaagad nitong tinanong kung nakita ba nito si Alisa. Tumango naman ang kausap ni Edwin at sinabing nakita nitong pumasok si Alisa sa loob ng bahay nila. Nagpasalamat lang ang binata at patakbong pumunta roon. Hindi maintindihan ng binata kung bakit, pero may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Alisa! Alisa, nasan ka? Alisa! Bubuksan na sana ni Edwin ang pinto pero napagtanto niyang nakalak yun. Ang kabang nararamdaman nito ay dumoble. Napatakbo papunta sa may gilid si Edwin kung saan ay naroon ang bintana sa silid nila Aling Linda. Nang malapit na siya sa may bintana ay parang huminto ang kanyang mundo. Kitang-kita niya ang paglabas mula roon ni Ramon. Susubukan pa sana niyang habulin ng lalaki pero sa sulok ng mata niya ay nakita niya ang kaibigang nakatulalang umiiyak. Ibinagsak ng binata ang bag at mabilis na sumampa papasok sa bintana para puntahan ang kaibigan. Alisa! Anong ginawa niya sa'yo? Hindi umiimik si Alisa. Kahit ang tumingin sa binata ay hindi nito magawa. Nang mapansin ni Edwin ang bakas ng dugo sa sapin ng higaan, ay nagkaroon na siya ng ideya kung ano ang nangyari. Napaluhod ang binata. Para itong binagsakan ng langit at lupa. Galit na sumigaw si Edwin. Hayop ka, Ramon! Hayop ka! Bakit si Alisa? Bakit? Doon naman parang natauhan si Alisa at dahan-dahang lumapit sa binatang nakaluhod. Masakit man ang katawan ay nagawa pa ring makalapit ng dalagita at saka yumakap sa likod ni Edwin at saka humagulgol. Ilang sandali pa ay bigla na lang bumagsak si Alisa. Nawalan ito ng malay. Nataranta ang binatang si Edwin. Dali-dali niyang binuhat ang dalagita at tumakbo palabas ng bahay habang sumisigaw para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Kaagad namang nakakuha ng atensyon yon ng kanilang mga kapitbahay. Nagtakbuhan ang mga ito palapit sa binatang may daladala kay Alisa. Ang lahat ay nataranta habang ang isang matandang lalaki naman ay mabilis na kinuha ang tricycle nito para maisakay ang dalagitang walang malay at si Edwin. Isa sa mga naroon ay si Aling Cora. Nagsabi ito kay Edwin na siya na ang bahalang maghintay sa pagbalik ni Aling Linda. Tumangulang ang binata.
Ang mahalaga sa kanya ay maisugod si Alisa sa ospital. Pagsakay sa tricycle ay nagulat si Edwin nang mapansing maraming dugo ang umaagos mula sa maselang bahagi ng dalagita. Mang Kanor, pakibilisan po! Dinudugo po si Alisa! Sinunod naman yon ng matanda. Dahil may kalayuan ng ospital ay panayandasal ng binata. Paglipas ng mahigit kalahating oras ay narating din nila ang ospital. Kaagad na sinalubong naman sila ng mga naroon. Pagpasok sa loob ay may isang lumapit na may tulak-tulak na hospital bed. Ipinalagay sa binata ang buhat nitong dalaga sa higaan at kaagad namang inasikaso ng mga nurse at doktor. Habang sa baryo naman nila ay magdidilim na nang makauwi si Aling Linda. Kaagad na binalita rito ni Aling Cora ang nangyari. Nataranta naman ang matanda at kaagad na kumausap ng aarkilahing masasakyan papunta sa ospital. Pero walang kahit isa ang pumayag. Takot ang mga itong bumiyahe palabas ng baryo paggabi na. May lugar kasi sa kanila na ginagawang tapunan ng patay at napapabalita pang maraming kinukuha ang daan na yon. Pero wala namang pagpipilian ng mga ito kundi daanan yon dahil yun lang ang daan palabas at papasok sa kanila. Nawawalan na ng pag-asa ang matandang manghihilot nang biglang napadaan ng mabagal na elf ng mga pulis. Hinabol niya yon na kaagad namang napansin ng nagmamaneho. Huminto ito at sinilip si Aling Linda. Oh, Aling Linda, bakit po? Sir, tulungan mo ko. Isinugod raw sa ospital ang aking apo. Ganun po ba, Aling Linda? Sakay na po kayo at ihahatid ko kayo sa ospital. Naku, salamat naman. Hulog ka ng langit. Mabilis namang sumakay si Aling Linda sa passenger seat ng elf. Habang nasa daan ay hindi mapakali si Aling Linda. Tanging ang apong si Alisa ang buhay niya. Dito na umiikot ang kanyang mundo. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang sisihin ng sarili. Nang marating nila ang ospital ay nagpresenta si Arman na sasamahan ng matandang manghihilot. Labis-labis naman ang pasasalamat dito ni Aling Linda. Pagdating sa may nurse station ay nagtanong sila kung anong kwarto nakalagay si Alisa. Tinanong ang matanda kung kaano-ano siya ng pasyente. Nang sinabi ni Aling Linda na siya ang guardian at lola ng dalagita, ay pinapapunta sila sa isang Doktora Rodriguez. Nagbigay na rin ng direksyon nito kung saan nila makikita ang doktora. Hindi naman yun kalayuan kaya kaagad nilang nakita. Nang makapasok sila sa opisina nito ay pinaupo sila ng doktora at masinsinang kinausap si Aling Linda. Marami itong sinasabi pero iisa lang ang naiintindihan ng matanda. Ano? Na-rape ang apo ko? Paano? Sino naman ang walang pusong gagawa nun sa pobre kong apo? Tahan na po, Aling Linda. Huwag po kayong mag-alala at tutulong ako sa pagtugi sa gumawa nun sa apo mo. Pangako po yan. Marami pong salamat, SPO De Leon. Arman na lang pong itawag niyo sa akin. Hindi naman po tayo iba eh. Magkababaryo naman po tayo. Tumangu-tangu lang si Aling Linda. Matapos yun ay nag-usap ang tatlo tungkol sa nakita ng doktora kay Alisa. May posibilidad itong magkaroon ng selective memory loss dala ng trauma sa dinanas nito. At ayon sa doktor, ito raw ang worst case scenario. Pero ang sabi pa ng doktora, ipagdasal na lang nila na sana ay hindi ganon ang mangyari kay Alisa para makapagsalita ito at maituro ang may gawa nun sa dalagita. Pagkatapos makausap ng doktora sina Aling Linda at Arman, ay nagtungo na sila sa ward kung saan dinala si Alisa. Dinatnan nilang natutulog si Alisa sa hospital bed habang si Edwin naman ay nakayukyok sa gilid nito. Suot pa ng binata ang uniformeng may bahid ng dugo. Naiiyak na nilapitan ni Aling Linda ang mga ito. Nanatili namang nakadistansya si Arman. Paglapit ni Aling Linda ay tinapik nito ang balikat ni Edwin. Nagising naman ang binata at kaagad itong tumayo para yumakap naman kaagad sa matanda. Nag-iyakan ang dalawa pero pinatatag ni Aling Linda ang kanyang loob para sa apo.
Habang si Edwin naman ay panay ang hingi ng tawad sa matandang tumanggap sa kanya. Patawad po, Lola Linda. Hindi ko natupad ang pangako kung poprotektahan ko si Alisa. Kung mas maaga lang po sana ako umuwi, baka hindi nangyari to sa kanya. Patawad po! Ano ba namang sinasabi mong bata ka? Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari, kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kilala ko po kung sino may gawa nito sa kanya. Kitang-kita kong hayop na yun na lumabas sa bintana ng kwarto po ninyo. Sino? Sabihin mo sa akin kung sinong may gawa. Si Ramon ho! Si Ramon ang gumawa nito kay Alisa! Sa lakas ng boses ni Edwin ay narinig yon ni Arman. Kaya lumapit ito at nakinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Nakahinga ng maluwag si Arman pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Edwin na tanging si Ramon lang ang nakita nito. Edwin, maaari ba kitang isama sa presinto para makapag-file tayo ng kaso sa lalaking yon? Opo, SPO. Para po kay Alisa, lahat gagawin ko. Mag-iingat kayo. Lalaban tayo, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Ngumiti si Edwin kay Aling Linda at muling yumakap dito. Bago umalis ay pumunta pa ito sa gilid ni Alisa at nagsabing babalik din ito kahit pa nga batid nitong hindi siya naririnig ng dalaga. Pagkatapos nun ay sumama na ang binata kay Arman sa police station. Ang naiwan namang matanda ay lumapit sa kanyang apong mahimbing pa rin ang tulog. Oras pa ang lumipas bago nagkamalay muli si Alisa. Bigla na lang itong nagsisigaw. Pilit naman itong pinapakalma ni Aling Linda. Apo! Apo ko! Si Lola Linda mo ito! Dok! Dok! May isang nurse namang lumapit sa maglola. May kinuha itong hiringgilya na may likido at itinurok yon sa IV na nakakabit sa dalagita. Unti-unti ay kumalma na si Alisa. Lola Linda, sakit-sakit. Away-away nila ako. Oo, Apo. Alam ni Lola. Huwag ka nang mag-alala at sisiguraduhin nating mananagot ang nanakit sa'yo. Kuya Edwin! Saan Kuya Edwin? Nasa presinto na siya, Apo. Ipakukulong natin ang gumawa sa'yo nito. Presinto? Dami pulis doon? Tumango si Aling Linda. Kumunot ang noo ng matanda nang bigla siyang tinalikuran ng apo. Hinayaan na lang muna nito si Alisa. Batid ng matanda na hindi madali ang pinagdadaanan nito. Lumipas ang araw at wala pa ring ipinagbabago si Alisa. Madalang itong magsalita at tumamlay na rin. Humina na rin kumain. Ibang-iba na ito sa Alisa na masigla at laging masaya. Simula nang makalabas ito sa ospital ay lagi na lang itong nasa sala at nakatanaw sa malayo. Nahuli na rin si Ramon. Hindi na sila umabot pa sa korte dahil umamin ng lalaki sa ginawa nito sa dalagita. Tuwang-tuwa pa nga ito habang kinukwento kung paano niya hinalay si Alisa. Nagpupuyos man sa galit ang puso ni Aling Linda ay nakahinga na rin siya ng maluwag dahil nanagot na ang may sala. Hindi man madali ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang buhay. May nagbago man sa buhay nila ay nais pa rin ng matanda na bumalik sa normal ang apo na biktima ng panghahalay. Isang araw habang nagtitinda si Aling Linda kasama si Edwin ay bigla na lang dumating si Arman. Bumili lang ito at tinanong kung pwede ba nitong madalaw ang dalagita. Aba, oo naman! SPO, maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa amin ha. Kung hindi mo siguro kami tinulungan hindi mahuhuli ka agad ang demonyong si Ramon. Si Aling Linda naman, trabaho ko po yun. Isa pa po hindi naman po kayo iba sa akin. SPO, tara na po. Samahan ko na po kayo sa loob. Kahit ako na lang. Samahan mo na lang si Aling Linda magtinda. Walang lingon-likod na basta na lang naglakad papunta sa bahay ng maglola ang pulis. Hindi na nahintay nito ang sagot ni Edwin. Pagpasok sa loob ng bahay ng maglola ay nakita kaagad ng lalaki ang hinahanap. Nakaupo lang ito sa sofa na gawa sa kawayan. Nakataas pa ang paa nito at yakap-yakap pa nito ang magkadikit na tuhod habang nakatulala.
Nilapitan niya ito pero may distansya. Kumusta ka na, Alisa? Biglang nanlaki ang dalawang mata ng dalagita. Dahan-dahan itong pinihit ang ulo papunta sa direksyon na pinanggagalingan ng boses. Nang makita si Arman, ay mabilis na sumiksik si Alisa sa pinakadulo ng sofa. Nanginginig ito sa takot. Napangisi naman si Arman sa nasasaksihan. Namiss mo ba ako? Kasi ako miss na kita eh. Huwag ikaw lapit! Bad ka eh! Monster ka! Ipapaalala ko lang sa'yo, sa oras na magsalita ka tungkol sa ginawa ko sa'yo, papatayin ko ang lola mo at si Edwin. Isa pa, alam ko namang nasarapan ka naman sa ginawa ko sa'yo eh. Hindi nakasagot si Alisa. Nanginginig lang itong nakasiksik sa pinakadulo ng sofa habang lumuluha. Mahinang tumawa si Arman at sumisinghot-singhot pa palapit sa kanya. Pero hindi ito tuluyang lumapit sa natatakot na dalagita. Napakabang mo talaga. Hanggang dito'y naamoy ko pa rin ang nakakahalina mong amoy. Parang gusto ko ulit mahaplos ang malambot at makinis mong balat. Kaya kung gusto mo ulit makarating sa langit, tawagin mo lang ako. Lingid sa kaalaman ni Arman, ay narinig ni Edwin ang lahat ng sinabi nito sa dalagita. Napakuyom ng kamao ang binata. Gusto mang saktan ni Edwin ang walang hiyang pulis ay nagpigil siya. Ang plano niya ay hahanap siya ng ebidensyang maaaring magturo sa hayop na pulis. Aalis na sana sa kanyang kinatatayuan si Edwin nang masagi niya ang isang timba na malapit sa bungad ng pinto. Naging alerto naman ang pulis at lumayo sa dalagita. Anak ng putya! Sino yan? Humugot ng malalim na buntong hininga si Edwin. Lakas loob itong naglakad papasok at nagkunwaring kararating lang. Ay, SPO, nagulat po ba kayo? Pasensya na po, hindi ko napansin ang timba. Nasagi ko. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang po. Pinapatawag po kayo ng mga kasama niyo po. May radyo daw po sa inyo. Ganun ba? Sige pala. Mauna na ako ha. Dadalaw na lang ulit ako sa ibang araw. Mukhang hanggang ngayon apektado pa rin si Alisa sa nangyari sa kanya. Kung papayag lang si Aling Linda nais ko sanang tumulong sa pagpapagamot kay Alisa. Kailangan niya na ng psychiatrist. Sige po, sasabihin ko po kay Lola Linda. Ngumiti ng malapad si Arman bago lumakad paalis. Nang tuluyan ng mawala sa paligid si Arman ay sakalang lumapit si Edwin sa dalagitang hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin sa dulo ng sofa. Tahimik pa ring lumuluha ito habang yakap ang sarili. Alisa, ayos ka lang ba? May ginawa na naman ba sa'yo si SPO? Bad yun! Monster! Takot, Alisa! Huwag ka na matakot. Hindi na hahayaan ng kuya na mapahama ka ulit. Huwag ka na umiyak ha. Gagawa ng paraan ng kuya para tuluyan ng mawala ang monster na yun, okay? Promise? Itinaas ng binata ang kanyang hiniliit at ganon din si Alisa. Simula ng mga oras na yon ay wala nang ibang inisip ang binatang si Edwin kundi ang humanap ng ebidensya na pwedeng magdiin kay SPO De Leon. Lumipas pa ang mga linggo at patuloy na nag-imbestiga ang binata. Pero kahit anong gawin nito ay wala talaga siyang makuha. Kaya humugot na lang ng lakas ng loob ang binata at sinubukang sabihin ang lahat ng narinig kay Aling Linda. Ha? Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Naku, hindi tayo pwedeng basta lang mambintang. Lola Linda, sigurado po ako sa mga narinig ko. At kitang-kita ko po kung paano natakot si Alisa sa kanya. Alisa, sabihin mo kay Lola na totoo mga sinasabi ko. Yayaw! Galit monster! Takot-takot ako! Lola, maniwala po kayo. Binantaan pa niya si Alisa na papatayin tayong dalawa kapag nagsumbong siya. Abay kung ganon, kailangan nating ipaalam ito sa pulisya. Wag! Gagalit monster eh! Doon bad! Anong gagawin natin?
Habang nag-iisip pa sila ng kanilang gagawin, ay bigla na lang sumigaw si Alisa. Napatingin ang dalawa sa dalagitang ngayon ay nakatayo na. Nataranta sila nang makita ang dugong umaagos sa hita nito. Napatayo kaagad si Edwin at patakbong lumapit dito. Pero bago pa man siya makalapit ay biglang bumagsak si Alisa. Swerte lang na nasalo ng papalapit na binata ang ulo nito. Kaagad na isinugod nila ang dalagita sa ospital. Doon ay napag-alaman nilang nagdadalang tao si Alisa. Masakit mang isipin ay tinanggap na lang yon ni Aling Linda. Hindi nga lang alam ng matanda kung paano yon haharapin ng apo. Edwin, umuwi ka na muna sa atin. Kuhanan mo na lang ng ilang pares ng damit si Alisa. Saka kuhanin mo na rin yung kumot na nasa sofa, ha? Sige po, Lola Linda. Bibilisan ko po para may makasama po kayo dito. Mag-iingat ka. Kaagad na umalis si Edwin at sumakay ng tricycle pabalik sa baryo. Pagdating sa bahay nila Aling Linda ay mabilis na kinuha nito ang lahat ng bili ng matanda. Pagkatapos nun ay pumunta muna si Edwin sa kanilang bahay para magpalit ng damit. Pero para hindi siya malayuan ng lalakarin, ay nagdesisyon ang binatang sa may sagingan dumaan. Mas maiksi ang lalakarin ni Edwin kung doon ito dadaan kaysa sa mismong daanan. Habang naglalakad ang binata palagpas sa sagingan, ay may naulinigan itong mga boses. Maingat na hinanap ng binata ang pinanggagalingan nun. Hindi naman ito nabigong makita yon. Dali-daling nagtago sa isang puno ng saging si Edwin na ilang di pa lang ang layo sa mga nag-uusap. Sabi ko naman sa'yo na ako nang bahala. Bilib talaga ako sa'yo, SPO. Saan ka naman nakakita ng preso na nakakalabas kapag gusto? Di ikaw. Siyempre, sa tulong at kapangyarihan mo. Sabay na nagtawa na ng malakas ang dalawa. Habang si Edwin naman ay aalis na sana nang mapalingon si Ramon sa gawin ng binata. Lintik, may tao dun. Habulin mo. Wala dapat makalam ng ginagawa natin. Nang makita ni Edwin ang paghakbang ni Ramon ay mabilis na tumakbo ang binata. Walang direksyon ang kanyang paa. Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang matakasan ang mga demonyong humahabol sa kanya. Ilang minuto na rin silang naghahabulan nang matanawan ng binata ang bahay nila. Tumakbo siya kaagad doon, pero hindi pa man siya nakakalapit sa bahay ay pinaulanan na ni Arman ng bala ang binata. Swerte namang walang tumamang bala rito. Kung kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa makapasok na siya sa loob ng bahay. Dali-daling naghanap ng papel at bolpen ng binata. Batid nitong kapag hindi siya nakatakas ay paniguradong katapusan na niya. Nang makita ang bolpen at papel ay kaagad na nagsulat ang binata tungkol sa narinig nitong usapan nila Ramon at Arman. Kahit pa nga nanginginig ang mga kamay nito. Inilagay pa ng binata sa dulo ng sulat na kung makita na ni Aling Linda ang sulat ay paniguradong patay na siya. Itinupiyo ng maliit ni Edwin at inilagay sa bulsa ng damit ni Alisa. Lalabas na sana ng bahay na yon ang binata nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Arman. Bata, kung ako sa'yo ay magtatago na ako sa palda ng nanay ko. Dahil oras na makita kita, sisiguraduhin kong tatama na ang sunod na balang pakakawalan ko. Ha! Wala namang nanay yan eh. Paano makakapagtago sa palda ng nanay niya? Alam mo ang mabuti mong gawin. Umikot ka sa likod para wala ng kawalayan. Sinunod naman yon ng lalaki. Habang ang binatang hinahanap nila ay naguguluhan na sa loob ng bahay. Hindi na nito malaman ang gagawin. Kung mamamatay din naman ako, mabuti pang lumaban na lang. Habang ang mga walang kamalay-malay sa ospital na sina Alisa at Aling Linda ay patuloy pa ring naghihintay sa pagbabalik ni Edwin. Lumipas pa ang oras at nakadama na si Aling Linda ng kakaibang kaba. Nasaan ka na bang bata ka? Lola, wala pa rin pa ba Kuya Edwin? Takot na Alisa kasi baka punta monster dito. Hindi pa apo pero nandito na rin yun maya-maya. Huwag ka na ring matakot kasi narito naman ang lola Pero, Lucky Monster, lakas pa.
Nag-aalala man ang matanda ay wala naman itong magawa dahil kahit gusto nitong sundan ng binata ay wala namang maiiwan kay Alisa. Lumalim na ang gabi pero wala pa ring Edwin na bumabalik. Hindi na rin namalaya ng matanda na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay naalimpungatan si Aling Linda nang may kumalabit sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya si Cora. Malungkot ang mukha nitong nakatitig sa matanda. Mabuti naman at napadalaw ka. Maupo ka muna, Cora. Yumakap ang matandang si Cora kay Aling Linda at umiyak ito at sa pagitan ng paghikbi nito ay ibinalita nito sa kaibigan na wala na si Edwin. Natagpuan umano itong patay sa loob ng bahay. Ang tinitingnang motibo ay pagnanakaw. Cora, hindi ako naniniwalang pagnanakaw ang motibo. Ano naman ang nanakawin nila sa bahay ni Edwin Wala namang gamit ang bata na maaaring maibenta. May hinala na ako sa nangyari. Cora, pwede mo bang bantayan muna si Alisa? Tumango si Cora bilang pagsang-ayon. Pakiusap ko lang, wag mo munang banggitin kay Alisa ang nangyari kay Edwin. Hindi naman ito tumutol. Sapagkat batid ng matanda na hindi madaling pakalmahin ang pagwawala ni Alisa, na kadalasan ay tanging si Edwin lang ang nakakagawa. Lumakad na palabas ng ospital si Aling Linda at tinungo ang baryo kung saan sila nakatira. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay narating na ng matanda ang kanilang baryo. Pero imbis na dumiretso ito sa kanilang bahay, ay nagpunta ito sa bahay ni Edwin. Wala na ang mga pulis doon, pero may dilaw na harang na ang buong bahay. Luminga-linga muna si Aling Linda bago tumalilis papasok sa bahay ni Edwin. Pagpasok niya ay nakita niya kaagad ang bakas ng dugo sa sahig. Hindi na yon masyadong pinagtuunan ng pansin ng matanda. Bagkus ay inilibot niya ang kanyang paningin. Habang ginagawa yon ay nakuha ang atensyon nito ng isang bagay na nasa gilid ng upuang kahoy. Nilapitan yon ng matandang babae. Isa yung supot na may kalakihan. Walang pag-aalinlangang kinuha niya yon at hinalungkat. Bawat damit na mailalabas niya mula sa plastik ay pinapagpag niya. Ilang sandali pa ay may nalaglag na isang papel na nakatupi ng maliit. Binuksan yon ni Aling Linda. Lola Linda, alam kong nasabi ko na ang mga nalaman ko, pero bukod sa magkasabwat sina Ramon at SPO, ay nalaman kong nakakalabas-masok pala roon si Ramon, at si SPO ang nasa likod ng lahat ng yun. Bago pa po ako may ibang malaman ay nakita na po nila ako at hinabol. Habang sinusulat ko po ito ay nasa labas na ang mga demonyo at nakahanda na akong sakmalin. Ito na po siguro ang katapusan ko. Kung mamamatay po ako ay 2 lang po ang may gawa. Yun po ay ang 2 demonyo na gumahasa kay Alisa. Edwin. Napahawak sa kanyang dibdib si Aling Linda. Bumuntong hininga ang matandang manghihilot at ibinulsa ang sulat ng binatang pinatay. Nang hihina ang pakiramdam na bumalik sa ospital ang matanda. Habang nasa daan ay iniisip na ng matanda kung paano sasabihin sa apo ang pagkawala ng nag-iisang kaibigan nito. Pagdating sa ospital ay mabagal na naglakad si Aling Linda papunta sa ward na kinalalagyan ni Alisa. Nang marating ang kinalalagyan ng apo ay nagtatakang may mga nurse doon. Nagtatakang lumapit ang matandang babae. Anong nangyari? Cora! Cora! Mula sa ilang nurse na nandoon ay biglang lumitaw si Cora na punong-puno ng sugat ang braso at mukha. Nagkakagulo pala roon at ginagamot si Aling Cora. Magtatanong pa lang sana ang matandang manghihilot pero sinabi na ng kapitbahay ang nangyari habang wala siya. Ayon sa matandang si Aling Cora ay nanggaling doon si SPO De Leon at ibinalita kay Alisa ang pagkamatay ng kaibigang si Edwin. Nagkiskisa ng mga ngipin ni Aling Linda sa galit sa pulis. Pero mas nadagdagan yon nang sabihin ni Aling Cora na pinagsusuntok ni Alisa ang sarili nitong tiyan. Nang inawat daw niya ay bigla na lang nagwala at pinagkakalmot siya. Pero hindi nananakit ang apo ko, Cora. Alam mo yan. Saksi ka sa paglaki niya.
Kahit kailan ay hindi pa nangyari yon. Ilang araw na ganon ang nangyayari kay Alisa. Sa tuwing magigising ito ay nagtatakang tumatakbo palabas ang dalagita. Panay din ang iyak nito habang tinatawag ang pangalan ni Edwin. Hindi na nakayanan ni Aling Linda ang mga nangyayari. Isang araw ng Sabado ay nagdesisyon ang matandang manghihilot na puntahan sa kulungan si Ramon. Dala ang turon na madalas niyang itinitinda nung buhay pa si Edwin at nung hindi pa ganoon ang kanyang apo. Oh, akala ko niloloko lang ako ng bantay eh. Andito ka nga pala talaga, tanda. Ano bang atin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Buntis si Alisa. Oh, ano ngayon? Baka nabuntis nung ampun nyo. Ano nga ulit pangalan nun? Edwin. Tama si Edwin. Ang anak ng kapwa ko kriminal. Napatayo si Aling Linda at malakas na sinampal ang lalaki. Pero imbis na dumaing sa sakit ay tumawa pa ito ng malakas. Tila ba nang aasar pa? Pabatong inihagis ni Aling Linda sa mukha nito ang dalang turon na nakalagay sa plastik na lalagyan bago tumalikod at umalis. Habang ang naiwang lalaki naman ay panay ang mura at kinuha ang baunan. Binuksan niyo ng lalaki sa kakinain ng turon ng may gigil. Lingid sa kanyang kaalaman ay pain lang yon ng matanda sa kanya. Nang makalabas na si Aling Linda sa BJMP, ay humalakhak ito ng malakas. Kasabay nun ang pag-ihip ng malakas na hanging sinamahan pa ng pagkulog. Napahinto naman ang nasa paligid ng matanda. Ang lahat ay nagtataka sapagkat mataas at tirik na tirik ang araw pero malamig ang hanging sinabayan ng pagkulog. Nang sumapit ang gabi ay tanging liwanag lang na nanggagaling sa mga kandila ang makikita sa loob ng bahay ni Aling Linda. Nakadapa ito habang bumibigkas na mga salitang ito lang ang nakakaintindi. Ilang saglit pa ay umupo habang nakapikit ito at itinaas ang dalawang kamay. Nagpatuloy ang matandang manghihilot sa pagbigkas ng dasal na tila nakakaapekto sa klima ng gabing yon. Malakas na ulan, kulog at mabababang kidlat ang maririnig at makikita sa buong baryo nila. At habang lumalalim ang gabi ay mas lalong nagagalit ang langit at patuloy ito sa paghagupit ng mabababang kidlat. Ilang oras ding inabot ang ginagawa ni Aling Linda bago ito tumayo at lumapit sa isang baul na nasa ibabaw ng lamisita sa sala. Binuksan niyo ng matanda at naghalungkat. Isang boteng may laman. Ang laman nun ay patay na pulang ahas na nakababad sa isang kakaibang likido. Tinanggal ng matanda ang takip ng bote at saka sinugatan ng daliri at pinatulo yun sa isang papel na may nakasulat. Pagkatapos ng 3 patak ay nirolyo ng matanda ang papel at hinipan ito bago ilaglag sa boteng may patay na pulang ahas. Mabilis na sinara ni Aling Linda ang takip nun. Kumuha ito ng isang malambot na sanga ng halamang gumagapang. Para ito sa ginawa mo sa aking mga apo. Pahihirapan kita ng paunti-unti. Sisiguraduhin kong hihilingin mong mamatay na lang dahil sa sakit na mararamdaman mo. Isinusumpa ko. Ako ang magiging bangungot mo. At bahala na sa iba pang mangyayari sa'yo ang aking alagang si Pula. Matapos isagawa ni Aling Linda ang kanyang maitim na paghihiganti, ay maingat na ibinalik nito ang bote sa loob ng baul at tinakpan niyo ng itim na tela. Nang matapos ay tinungo na ng matanda ang kwarto nila ng kanyang apo. Nadatnan niya roon si Alisa na nakatanaw ng malayo sa bintana. Tulala pa rin ito habang lumuluha. Nilapitan ni Aling Linda ang apo. Apo, matulog ka na. Kailan balik Kuya Edwin? Miss na siya ni Alisa. Sabi niya balik siya eh. Protektahan daw niya ako, monster. Pero iwan niya ako. Alam ko, mahirap tanggapin, apo. Pero kailangan din nating palayain ang Kuya Edwin mo. Huwag kang mag-alala. Si Lola na ang bahala sa mga taong kumuha sa'yo kay kuya mo. Guro, yung monster,
Kuha Kuya Edwin. Baka kuha ka rin niya akin. Yayaw! Yayaw ko iwan mag-isa. Lola, takot monster. Baka balik siya tapos kau naman kuha niya. Yayaw, Alisa! Hindi mangyayari yon. Malakas si Lola. Hindi ko sila hahayaang kuhanin ako sa'yo. Pangako yan, Apo. Kaya halika na, matulog na tayo. Lumapit naman ang dalagita sa kanyang lola. Yumakap ito ng mahigpit at humalik sa pisngi ng matanda. Hinalikan naman ni Aling Linda sa tuktok ng kanyang ulo si Alisa. Nang kumalas sa pagkakayakap ang dalagita, ay humiga na ito at pumikit ng mariin. Isang ngising nakakatakot naman ang gumuhit sa labi ni Aling Linda habang nakatingin sa bintanang bukas. Hindi na yon isinara ng matanda kahit pa nga napakalakas ng ulan at hangin. Sinadya niya yon para malayang makagalaw ang kanyang pinakawalang dasal. Nang humiga si Aling Linda ay kaagad itong nakatulog ng may ngiti sa labi, sapagkat napagod ito sa ginawang pambabarang kay Ramon. Kinabukasan, inihabilin muna ni Aling Linda kay Aling Cora si Alisa. Nagpunta ang matanda sa bahay ni Arman. May daladala pa ang matanda na isang lalagyang may laman ng kalderetang pato. Kumatok ang matandang manghihilot. "Tao po! SPO de Leon! Tao po!" Bumukas ang pinto ng bahay ni SPO de Leon. Ngumiti ng malaki si Aling Linda at saka bumati sa may edad na babaeng ina ni Arman. Ngumiti at bumati rin ito pabalik. Inalok ng ina ni Arman na pumasok si Aling Linda. Nagpunta lang ako rito para magpasalamat kay SPO de Leon. Ipinagluto ko siya ng kalderetang pato. Hindi ba, paborito niya ito? Labis ang galak ng ginang. Nagpasalamat ito kay Aling Linda at nagpaalam sandali para ibaba sa kusina ang dala ng matanda. Tatawagin din daw nito ang anak para personal na makapagpasalamat si Aling Linda. Ngumiti lang ang matanda. Ilang saglit pa ay dumating na ang lalaking pulis na hindi nakauniporme. Oh, Aling Linda, napadalaw po kayo. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa amin ng aking apo. Ipinagdala nga pala kita ng kalderetang pato. Ako mismo ang nagluto niyan at sinigurado kong espesyal. Aba, kalderetang may gata po? Naku, paborito ko yun! Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang dumating ang ina ni Arman na may dalang tray na naglalaman ng juice at 2 platito na may kalderetang pato. Mas lalong lumaki ang ngiti sa labi ng matanda nang mabilis na kinuha ni Arman ang platito at kumuha ng karne ng pato at kinain. Ang sarap naman po, Aling Linda. Mukhang kailangan magdagdag ng sinaing ni Mami ah. Kumain ka lang ng kumain. Dinala ko talaga yan para sa'yo. Yun nga ang ginawa ni Arman. Lumipas pa ang mahigit kumulang kalahating oras ay nagpaalam na rin si Aling Linda. Pag alis kila Arman ay muling pinuntahan ng matanda ang hayop na si Ramon. Nasa loob na ng BJMP noon si Aling Linda at malaki ang ngiti nito sa labi habang hinihintay ang pagdating ni Ramon. Hindi naman na siya naghintay ng matagal. Ilang sandali lang ay dumating na ang hinihintay, kasama ng isang bantay papalapit kay Aling Linda. Mas lumaki ang ngiti ng matanda nang makita ang itsura nito. Nanlalalim ang mga mata, bumagsak ang katawan at lumulobo ang tiyan. Ang laki yata ng ipinagbago mo. Hayop kang matanda ka! Anong meron sa turong dinala mo dito? Masarap ba ang turon? Nararamdaman mo na ba? Demonyo ka! Alam kong ikaw may gawa nito! Noon pa man may naririnig na akong isa kang mangkukulam! Sana inisip mo yan bago mo kinanti ang apo ko. Hindi ka pa nakontento at kinitil ninyo ang buhay ng inosenteng bata. Kung tutusin, kulang pa yan sa idinulot nyo sa aking mga apo. Kulang pa yan sa kahayupan mo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagkalaban sa akin. Pagkagaling doon ay masigla pang umuwi si Aling Linda sa kanilang bahay.
Inabot na rin siya ng hapon kaya binigyan na lang niya ng kaunting halaga si Aling Cora para sa pagbabantay nito kay Alisa. Nang maiwan na ang maglola ay kaagad na inasikaso ng matanda ang buntis na apo. Kumusta ang araw mo, apo? Galing po Kuya Edwin dito. Sabi niya, malapit na raw po tapos lahat. Pero alis din siya agad. Sabi nga Alisa, wag na siya alis kasi lungkot ako. Pero alis siya. Tama ang kuya mo. Malapit mo nang makamit ang hustisyang nararapat. Matatahimik na rin ang kaluluwa ng Kuya Edwin mo. Tatalon-talon naman si Alisa sa tuwa. Nang sumapit ang gabing tahimik, ay binulabog na lang ang magkakapitbahay ng isang malakas na sigaw. Bilang maliit na komunidad, ay mabilis na naglabasan ang magkakapitbahay. Nakita nila ang isang dalagang tumatakbo papalayo sa isang lalaking punong-puno ng kulugo. Sinalubong naman yon ng mga kalalakihan. Ano bang problema ninyo? Kriminal ang hinahabol ko. Isa siyang bayarang babae. Anak ng... Hindi niyo yata kilala ang binabangga ninyo. Baka gusto niyong ipapatay ko kayong lahat. Lihim na napangiti si Aling Linda. Sa itsura ngayon ni Arman, mapagkakamalan nitong may ketong. Pero mas natuwa ang matandang manghihilot nang atakihin ng mga kalalakihan sa kanila ang pobreng pulis. Sinusundan ng tingin ni Aling Linda ang nagtatakbong si Arman habang hinahabol ng mga galit na tao. May mga kalalakihan pang may hawak na taga. Ang isa pa nga sa mga yon, iwinasiwas kay Arman ang armas. Ilang di pa man ang layo ay batid ng matanda na nadaplisan ng lalaki. Base na rin sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Tumalikod ang matanda habang bumubuka ang bibig. May ibinubulong ito sa hangin na animoy sila lang ang nagkakarinigan. Lumapit muli sa baul si Aling Linda at kinuha naman doon ang isang bote na naglalaman ng maraming langgam na hantik. Binulungan nito ang bote bago hinipan at pagkatapos ay ibinalik sa baul. Ilang sandali pa, isang malakas na sigaw na parang nasasaktan ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Masayang-masaya naman si Aling Linda sa nangyayari. Nang mapansin ni Alisa yon, ay lumapit ito sa kanyang lola at inaya na itong matulog. Lola, tulog na tayo. Antok Alisa na. Halika na apo, mukhang mahimbing ang magiging tulog ko. Matapos ang gabing yon, ay napag-alaman ng mga taga-baryo na si Arman pala ang lalaking hinabol ng mga ito. Naswertihan lang na nakatakas ang lalaki sa mga humahabol. Magkaganon pa man, ay hindi na ito nakabalik sa serbisyo at nagtago na. Kahit ang pamilya nito ay hindi alam kung saan ito nagpunta. Ilang buwan pa ang lumipas ay napabalitang isang preso ang namatay sa loob ng kulungan dahil daw sa aswang. Natagpuan daw ang katawan ni Ramon na tuyot na tuyot. Nakanganga pa raw ito at dilat ang mga mata. Para raw itong naubusan ng dugo dahil sa halos butot balat na ang lalaki. Labis ang pagdiriwang ng matanda sa nangyari. Bagamat nakapagtago si Arman, ay batid ng manghihilot na hindi rin ito mabubuhay. Sinigurado niya yon. Lalo na at kahit buhay pa ang dating pulis, ay puno na ng langgam na hantik ang bawat himaymay ng laman nito. Unti-unti na ring nababalik sa dati ang dalagitang si Alisa. Kaya kahit na kinasusuklaman noon ni Aling Linda ang lahi niya, ay masasabi naman itong may kasiyahang naidudulot pa rin ang karunungang itim. Lola, dali po. Sulat-sulat po ako mga pangalan. Pag babae ang baby ko, siya si Veronica. Tapos, tatawagin natin siyang Nick-Nix. Pag lalaki naman, gusto ko Alwin. Tapos, tawag ko siya Win-Win. Ikaw ang masusunod sa magiging pangalan ng baby mo. Basta lagi mong iingatan ang tiyan mo, ha? Sa kasalukuyan ay tahimik nang namumuhay ang mag-inang sina Alisa at Win-Win. Bago pa man magpahinga ng tuluyan si Aling Linda, ay naturuan na nito ang dating dalagita na ngayon ay isa ng ina.
Sa kadahilan ng pag-aari nila Aling Linda ang lupang kinatitirikan ng pwesto nito at bahay ay nanatili na lang doon ang mag-ina. Si Alisa na rin ang nagpatuloy sa nasimulang negosyo ng kanyang lola. At wala nang iba pang makapagpapasaya rito kundi ang alagaan at mahalin si Winwin.